Salamat din sa mga kapatid who led us in singing praises for the Lord. Siya po talaga ang ating Panginoon, ang ating kasiyahan. At sa message this morning, He is our true gain. Siya yung pinaka-tunay na ating pakinabang, kapakinabangan. True gain in Christ alone. So nawa sa message na ito, tayo po ay mapaalalahanan muli. Tayo po ay mapalakas muli sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos at sa pagkilos ng banal na Espiritu. Nabasa natin kanina sa Philippians 3:7-11. Dito po natin ibabase ang message for this morning. Now, bago yon, ang sitwasyon sa Pilipinas, sabi nila dahil sa ulan, itong sunod-sunod na ulan recently, nakita natin yung flood at lumabas yung problema ng flood control sa Pilipinas. Okay, na itong mga politician natin na mga corrupt, kasabwat yung ilang mga kontraktor, ang dami yung kanilang naging pakinabang sa mga corruption. Kaya may estatwa na katulad niyan, na umiikot sa social media, representing the Republic of the Philippines. Yung ating mga politician, ang tingin ng marami sa atin ay mga makakapal ang balat. Okay. Mga masisiba na katulad ng mga buhaya na sa corruption, doon sila kumikita. Sa tingin nila, sila yung nakikinabang sa mga pondo para sana sa flood control, para sa mga mamamayan, kaso nga lang, kanya-kanyang corruption, kanya-kanyang kupit, kanya-kanyang kuha. Sa tingin nila, ito yung kanilang gain. Meron silang makukuhang gain. Pero sa atin na mga mananampalataya, in as much as kailangan natin ang pera, kailangan natin ang pagkain, kailangan natin yung maraming bagay sa mundong ito, ang true gain natin ay si Jesus Christ. Can we say amen to that? True gain is found only in Christ. Okay. Ang talagang tunay na pakinabang ay si Kristo at matatagpuan kay Kristo. Ang dami mga options na nag-o-offer ng pakinabang sa mundong ito. Kaya natutokso yung marami para sa korupsyon, para sa pera, kung ano-ano man. Pero ang message ni Apostol Pablo, ang tunay na pakinabang ng mga Kristiyano ay si Kristo. Paano natin mararanasan ang tunay na pakinabang kay Kristo? Yun po yung tanong natin this morning. At ang first answer based sa passage natin is by counting all things as loss to know Him. Pakiulit nating basahin ng sabay-sabay. By counting all things as loss to know Him. Sabi ni Pablo, itinuturing niyang walang kabuluhan ang kanyang mga achievements kumpara sa pagkakilala kay Kristo. Dami niyang mga achievements, pero sabi niya, sineset aside niya yon. Kung ikukumpara niya sa nais niyang makilala ng lubusan, si Jesus Christ. Sa Philippians 3:7-8, sabi dito, but whatever gain I had, hindi niya sinasabing wala siyang gain. Ang dami niya mga achievements, ang dami niya mga gains in life. Pero sabi niya, I
counted as lost. Walang pakinabang. For the sake of Christ. In comparison kay Kristo, baliwala ang kanyang mga achievements. Indeed, I count everything as lost. Inulit niya. Talaga, sabi niya, indeed, itinuturing ko lahat ng aking achievements, gains, pakinabang sa mundong ito, I consider them as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. So pag kinukumpara niya kay Kristo at pagkakilala kay Kristo, lahat ng kanyang achievements, sabi niya, lost. For His sake, for Christ's sake, I have suffered loss. I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Kung makita po ninyo yung argument niya ay paulit-ulit. Yung kanyang achievements, lost. And then sinabi niya dito, rubbish, basura lang yan. In comparison sa gaining Christ, knowing Christ, for the sake of Christ. Yun po yung testimony at mensahe ni Apostol Pablo na naranasan niya sa kanyang buhay. Ito po ang kanyang mga achievements. Sabi niya sa next na slide, sa chapter 3, 5-6, bago niya sabihin yung mga knowing Christ, ito yung kanyang achievements. Circumcised on the 8th day, Hudyo siya, Hudyo. Sa time na yon, ang tingin nila sa mga hindi Hudyo ay mababa. Hanggang sa ngayon, yung mga Hudyo, tingin nila sa mga hindi Hudyo ay mababa. Sa Israel, yung mga Hudyo talaga doon na may mga tulukbong dito, dinuduroan nila yung ibang mga tao doon na tingin nila mga aso lang. So, mataas ang tingin nila sa sarili nila. So, sabi niya, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Basta hindi Hellenistic Hebrew, Okay, walang bahid na talagang ibang dugo or ibang talagang purong-puro, sabi niya, na Hebrew. As to the law, a Pharisee, Pariseo siya. Aral sa batas. So, ang mga Pharisees ay hindi lang religious leaders. Sila rin yung mga namumuno. Kasama yung mga tawag nila yung mga Sadducees sa tinatawag na court ng mga Hudyo na Sanhedrin. Okay. So, ito yung kanyang mga achievements. A Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness, under the law, blameless. So, sabi niya, ito yung aking mga achievements. Achievements na to. Hindi lang religious achievements, kundi pagiging isang Hudyo. And then, sa book of Acts, sabi niya, I am a Roman citizen. Ang dami niya mga achievements. Pero sabi niya, ano man yung aking na-gain na ito. Pharisee siya, aral siya sa batas. Kumbaga, hindi lang siya religious leader, kundi lawyer din siya. Alam niya ang batas ng kanyang bayan. Pero sabi niya, I count everything as lost. Rubbish in comparison to knowing Christ. And then sa verse 9 ng chapter 3, basahin natin ng sabay-sabay. And be found in Him, not having my own righteousness from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness from God on the basis of faith.
So, ito yung kanyang naging experience at naging ambisyon na makilala si Kristo. Hindi sa pamamagitan ng batas, ng law, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun lang yun, sabi niya, na-discover ko. The way to know Christ is through faith. Ikaw ay dapat manampalataya kay Jesus Christ. Kaya kung gusto natin talaga makilala si Jesus Christ, ano ang kailangan natin? Pananampalataya. Pananalig kay Hesukristo. Pangalawa po, paano natin mararanasan ang tunay na pakinabang kay Kristo? So una po is to consider kung ano mga achievements natin as lost in comparison kay Kristo. Ibig sabihin nun, si Kristo ang number 1 sa buhay natin. Pangalawa, sa next slide, sabay-sabay nating basahin, by identifying with Christ's suffering and death. Ito po medyo mabigat. Okay, tingnan po natin kasi kailangan nating to identify with Christ's suffering and death. Sabi ni Pablo, sa next na slide, basahin po natin ng sabay-sabay, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Okay, papaano kaya to? Sharing His sufferings means fellowship in His mission and endurance in trials for His sake. Okay. Laging for the sake of Christ. Okay. So, paano natin masasabi na pakinabang natin si Kristo? Even participating in His suffering and becoming like Him in His death. Si Kristo po, sa kanyang pagsunod sa Ama, siya po ay nagsuffer sa cross ng Kalbaryo. Alam po natin yan. Nagsuffer siya. Ang tawag kasi natin dyan is self-giving love. Okay? Willing siyang magsakripisyo para sa iba. Eto naman, participating in His suffering, sumusunod tayo kay Kristo. Experience ni Pablo yon sa kanyang pagsunod kay Kristo. May isang nagsabi, si Thomas A. Kempis, sa next na slide, Jesus always has many followers who love His heavenly kingdom, but few who bear His cross. Kasi sabi ni Jesus Christ, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So kasama pala ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kung nais nating sumunod kay Kristo, handa tayo sa krus. Handa tayo na sumunod kay Kristo, katulad ni Pablo, sharing in His sufferings. Ano ba ang ginawa ni Pablo, sharing in His sufferings? Nag-mission po siya. Sa kanyang pagmimisyon, naghirap siya. May time na linatigo siya. May time na nasiraan siya sa kanyang paglalakbay. May time na hinahabol siya para hulihin, para patayin. Dami niya mga sufferings dahil sa kanyang pagsunod kay
Kristo. Minsan nanood kami ng mga Christian missions. Ang isa yung tinatawag na silence, yung mga nag-mission sa Japan. Okay, kung paano sila pinapahirapan, pinapatay. Meron din kaming pinanood yung nag-mission naman dito sa Latin America. Okay, ang tawag naman is the mission. Itong mga missionaries, sa kanilang pagsunod, kailangan nilang mag-suffer. Kaya minsan po, at hindi madali sumunod kay Kristo. Minsan sa sarili nating pamilya, dahil tayo lang ang Kristiyano, hindi nila maintindihan. Pinagsasabihan tayo kung ano-ano. Sa ating pag-share ng ebanghelyo sa iba, minsan inaalipusta tayo. Pinagtatawanan. Yung mga young people, pat na lamang Kristiyano kayo, mga friends ninyo, tatawagin kayong, "Oy, pastor." Mga ganun, jojokin kayo. Or, "Father." Pero kasama yan sa ating pagsunod. Kasi kung si Jesus Christ nag-suffer, yung kanyang mga followers, meron ding suffering dahil sa ating pagsunod sa Kanya. Tingnan natin yung suffering ni Jesus Christ sa Hebrews 5:8. Sabi dito, although He was a Son, eternal Son, God the Son, He learned obedience from the things which He suffered. Ang ibig sabihin, He experienced obedience from the things which He suffered. Siya mismo nag-suffer, na-experience niya yung suffering. Ngayon, meron din na mga suffering na tawag natin trials. Pinapahintulutan ng Panginoon na trials para sa ating buhay. Sabi ni James, mag-celebrate pa tayo kasi may plano ang Panginoong Diyos. Basahin natin yung James 1:22-4. Sabay-sabay nating basahin. Consider it pure joy, my dear brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pansinin po ninyo na ang mga trials dito ay hindi lang isa, plural trials. And hindi lang basta isang trial na paulit-ulit, sabi dito, trials of many kinds. Dami mga pagsubok nating haharapin. Pero sabi dito, consider it pure joy. Maging masaya pa. Bakit? Because the testing of your faith produces perseverance. Kaya pala, pag mga dumadaan yung mga trials, later on, nagiging patient na tayo. Kasi yun yung sabi dito, perseverance din. Yung nagpe-persevere sa gitna ng trials. And then, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Ginagamit ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay para tayo ay maging mature. Pag walang trials, hindi pa tayo maging mature. Yung mga babies, bakit sila nagkakasakit? Doon pa sila nagpapalakas. Kasi nagkasakit sila ng sipon, nai-immune sila, lumalakas sila. So habang nagkakasakit yung bata, lumalaki, tumitibay, lumalakas, nagmamature. So ganun din tayo. Sa mundong ito na pinapahintulutan minsan ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay,
para ang ating pananampalataya masubok at maging mature. Kaya sabi ni James, pag may pagsubok ka, mag-celebrate ka. Mag-celebrate at maging magalak ka. Kasi na-develop yung character mo. And you are becoming mature in your faith in Christ Jesus. Yung chaplain namin sa PTS, ito yung sa next na slide. Ang testimony niya ganito. Habang sabi niya ako ay tumatanda, nagmemelo ako. Dati laging galit, yung bang kunting bagay, galit lang, palaban, Mayroon siyang temper. Pero sabi niya, habang ako'y nagmamature, nagmemelo na rin. Okay. At minsan ginagamit ng Panginoon yung mga pagsubok na yon, yung mga challenges, minsan kahit sa pamilya niya, kahit sa iba, para siya ay magmelo. Yung makikita mo yung nagiging katulad ni Jesus Christ. Yun po yun mga kapatid. Nagiging katulad tayo ni Jesus Christ. Habang dumadaan tayo sa mga suffering, sa pagsubok, sa trials, nagiging katulad tayo ni Jesus Christ. Panghuli, paano natin maranasan ang tunay na pakinabang kay Kristo? Basahin natin yung last na point natin, sabay-sabay. By living in the hope of the resurrection. Ito po yung sabi ni Pablo. And so somehow to attain to the resurrection from the dead. Sa next na slide. Sa Tagalog, ako man din umaasa sa pagkabuhay na muli. Umaasa siya sa pagkabuhay na muli. Sabi ni Pablo, I want to know Christ and the power of His resurrection. Ang ibig sabihin nun, yung Holy Spirit na bumuhay kay Kristo. Yung Holy Spirit na yun, gumagawa sa buhay natin ngayon. Okay. Pero hindi lang yun. Darating yung araw, mararanasan natin yung naranasan ni Jesus Christ na resurrection. Yung mamamatay ka, pagkatapos mabubuhay ka muli. Hallelujah. Ako'y na-experience kong mamatay sa panaginip. Panaginip lang. May time na sa panaginip ko, patay daw ako, 3 days na. 3 days na raw ako, sabi ko, naaagnas na kaya ako? Yung bang meron. Paggising ko, Lord, buhay pa pala. Pero, yung reality na yon na naranasan ng marami na namatay, mararanasan din natin yung kamatayan. Pero hindi yan yung the end sa atin na mananampalataya. Sa ibang mga tao, sabi nila, life is short, enjoy it. Kasi ang isip nila, hanggang ngayon lang ang kanilang buhay. Pero tayong mga mananampalataya, we have a living hope. Sabi ni Pablo, ni Pedro, we have a living hope. Buhay na pag-asa. Sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, yet shall he live again. Hallelujah. Ito po, yung hope ng mga Kristiyano. Meron po tayong inaasahang pagkabuhay na muli. Ang buhay natin sa mundong ito, pansamantala lang kahit maabot mo pa yung 100 years. Kahit sabihin 101, 102, nakuha mo yung binibigay ng gobyerno na magkano yun, 100,000. Oh. Okay, tuwang-tuwa ka na, yun na ba yung gain mo?
Ito yung gain natin, kasama ito, yung maging katulad ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Ang paliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians 15:20, sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Si Kristo raw ay nabuhay na muli. Ang tawag dito is the first fruits, unang bunga ng resurrection. The first fruits of those who have fallen asleep. Yung sinabi ditong fallen asleep, ito yung mga namatay. Ang description sa atin kasi ng mga Kristiyano, pag namatay, natutulog lang. Kasi may pag-asang mabubuhay. Babangon uli yan, kaya natutulog lang. Yun yung description sa Bible. Si Jesus Christ, siya yung unang bunga. Ibig sabihin, may susunod na mga bunga. At tayo yun. Ito po yung ating ito yung pag-asa natin ng mga Christians. Kaya, habang pinapaliwanag ni Pablo about the resurrection of Jesus Christ and then yung pagre-resurrect ng mga Christians sa 1 Corinthians 15:50 hanggang 58, sabi niya sa next na slide, O death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang yung poison mo? Nasaan yung kamandag mo? Nasaan? Natalo na ang kamatayan. Ang kamatayan, yung bang parang wala ng pag-asa, patay ka na. Pero makita natin na si Jesus Christ nabuhay na muli. Nabuhay sa victory. Pwede palang may mabuhay mula sa patay. Naranasan ni Jesus Christ, ang evidence ay si Jesus Christ. Kaya kamatayan, where is your sting? Nasaan yung kamandag sa mga sumusunod, nananampalataya kay Kristo? Tayo rin, mga kapatid, maging katulad ni Jesus Christ. Ma-experience man yung kamatayan, mabubuhay tayo. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 8:18, basahin natin ng sabay-sabay, For I consider that the present suffering in this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Walang comparison yung mga suffering in comparison sa glory na mararanasan natin. Maliit na bagay lang yan. Maliit sa kalingkingan lang yan. Sa glory, sa resurrection, sa pagkabuhay na muli na mararanasan ng mga mananampalataya. Kaya po, ang illustration natin ay yan po yan. Para tayong runner, laging nakatingin sa finish line. Laging nakatingin sa resurrection, sa eternal reward na ating kakamtan. Laging nakatuon na, wow, makakasama ako. Kaya minsan may suffering man ngayon. Okay lang yon, malalampasan ko to. Mangyayari ang nangyari kay Jesus Christ. Kung siya'y namatay at nabuhay, ako rin ay mabubuhay na muli in the resurrection day. Pagbalik ni Jesus Christ. Yon po yung hope ng mga Christians. Hindi lang po nakatingin sa mundong ito. Nakatingin sa darating na buhay. Hindi lang tayo pang mundong ito. Meron pang mundong darating sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ngayon, sa ating pagwawakas, ito mismo yung kwento ni Jesus Christ, the pearl of great price. Nagkwento si Jesus Christ, may isang tao na meron siyang a man that is a merchant at naghahanap siya ng goodly pearls. Isang tao, negosyante. Mayaman siya. Marami siyang nabiling mga ari-arian.
mga properties at naghahanap ng perlas. And having found one pearl of great price, isa lang ang kanyang natagpuan na great price. He went and sold all that he had and bought it. Lahat ng kanyang ari-arian, binenta niya. Mabili niya lang yung perlas na ito. Mga kapatid, sino yung perlas na ito? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Nasabi ni Pablo, kaya niyang tanggalin lahat, i-consider lahat na rubbish, basura, lost, walang pakinabang in comparison kay Kristo. Hallelujah. Yung inawit po natin kanina, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, not turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me. Tayong lahat ay tumayo at aawitin natin ito.